Ang pamahalaan o gobyerno ay isang grupo ng mga taong namamahala sa isang komunidad o estado na karaniwang may tatlong sangay: lehislatura, ehekutibo at hudikatura. Ang pangunahing tungkulin ng gobyerno ay ang paggawa at pagpapatupad ng mga batas batay sa isang konstitusyon na naglalaman ng mga prinsipyo ng pamumuno. Nagmula ang terminong pamahalaan sa salitang bahala na nangangahulugang responsibilidad. Ayon kay Max Weber, ang isang lehitimong estado ay may aktibong suporta mula sa nakararami at ang pagiging demokratiko ay nagpapalakas sa lehitimo nito. Ang pamahalaan ay maaari ring ituring bilang isang paraan ng paglikha at pagpapatupad ng batas na hindi dapat maging isang despotikong control. Magandang hapon, Inay. May nais lang po akong imungkahi sa iyo. Alam mo, madalas kong iniisip kung paano po tayo bilang mamamayan nakaka-apekto sa ating pamahalaan. At kung paano naman po tayo naaapektuhan ng mga desisyon nito. Naisip ko rin po ang sinabi ni Guido Baluma 2016 na ang pamahalaan ay itinatag para sa kapakanan ng lahat ng mga taong sakop nito. Kung wala nito, walang kapanatagan sa bawat lipunan dahil walang susupil sa masasamang gawain at mga kaguluhan. Kung may pamahalaan, may pag-asang umunlad ang sambayanan at magiging maganda ang ekonomiya o kabuhayan ng bansa. Para sa akin po, ang pamahalaan ay parang isang malaking barko. Ang mga opisyal at lider natin, sila ang mga kapitan at mga tripulante. Ang mga mamamayan naman, tayo ang mga pasahero. Lahat po tayo ay may tungkulin para makarating sa ating patutunguhan. Pero paano nga ba natin masasabi na nasa tamang direksyon ang barko? Paano po natin masasabi kung ang mga kapitan ay nagsisilbi ba talaga sa kapakanan ng mga pasahero? Halimbawa, ang mga proyekto ng pamahalaan tulad ng mga kalsada at tulay ay dapat nakapakipakinabang sa lahat. Dapat itong nagsisilbi sa pangkalahatang kapakanan at hindi lamang sa interes ng ilan. Kung ang mga proyekto ay hindi makatarungan at hindi nakakatulong sa karamihan, maaaring ting sabihin na hindi nasa tamang direksyon ang barko. Mahalaga po na tayo bilang mga mamamayan ay aktibong nakikilahok sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Dapat tayong magtanong, magbigay ng opinion at magulat ng mga pang-aabuso. Dapat tayong maging mapanuri at hindi basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga nasa kapangyarihan. Halimbawa, kung mayroon po tayo nakikitang katiwalaan sa pamahalaan, dapat tayong magsalita at magulat. Hindi dapat tayong matakot na magsalita dahil ang ating boses ay mahalaga sa pagbabago. Sa huli, ang ating pamahalaan ay refleksyon ng ating mga mamamayan. Kung gusto natin magkaroon ng isang mahusay at epektibong pamahalaan, dapat tayong maging aktibo at mapanuri. Tayo ang mga pasahero ng barko at nasa ating mga kamay ang ating patutunguhan. Nais ko lang po na ibahagi sa iyo ang mga ito. Inay, sana ay maunawaan mo ang aking mga punto. Maraming salamat po sa pakikinig.